Mga ka-diskarte chicks, bago ka mag-skip, may tanong ako sa'yo. Naranasan mo na ba yung nasa harap mo siya, kausap mo siya, pero ramdam mo, may isa pang mundo na hindi ka part? Yung tipong okay naman siya sa'yo, pero pag hawak niya yung phone niya, parang biglang may pinto na nagsara. Hindi mo alam kung ikaw ba yung OA o may something talaga na hindi mo pa nakikita. Kasi ito ang totoo, hindi lahat na nagtatago ng phone ay may kasalanan. Pero lahat ng may itinatago, may behavior na hindi mo ma-ignore. At ang pinakadelikado, hindi mo siya mahuhuli sa salita. Mahuhuli mo siya sa pattern ng kilos. Kaya kung ready ka na, huwag ka muna mag-scroll. Dahil sa dulo nito, malalaman mo kung imagination mo lang ba ang lahat o may red flags ka na talagang dapat pansinin. Pero bago tayo magsimula, saan ka nanonood ngayon? Comment mo sa baba. Gusto kong makita kung nasaan ang mga ka-diskarte chicks ko. So guys, una, ang phone ay hindi lang device. Sa psychology, tinatawag itong extension of self. Ibig sabihin kung ano ang ugali ng tao sa phone niya. Reflection niya ng kung ano ang gusto niyang itago o ipakita. Kaya kapag napapansin mong sobrang higpit niya sa phone, sobrang sensitive niya kapag may humahawak, o parang laging may alert mode siya kapag malapit ka. Hindi lang yan simpleng privacy. At tawag dito sa behavioral psychology ay threat response behavior. Ibig sabihin may bagay sa phone niya na ayaw niyang ma-expose sa social threat. Ikaw. Pangalawa, yung sudden change ng phone habits. Bigyan kita ng real talk. Kung dati open siya, walang issue sa phone, tapos biglang may bagong password, may bagong lock pattern, may bagong privacy settings, may bagong ugali na ako na. Dito pumapasok ang tinatawag na behavioral shift trigger. Sa psychology, walang biglang pagbabago na walang dahilan. Ang tanong lang, anong nangyari? Bakit ngayon lang? Pangatlo, yung micro-reaction. Ito yung napapansin ng karamihan. Halimbawa, nag-ring ang phone niya, may notification, may nag-pop up message. Pero ang reaction niya, automatic, mabilis takpat, mabilis ilak, mabilis ibahin ang screen. Sa neuroscience, tinatawag itong automatic defensive response. Ibig sabihin, hindi pa niya naiisip, kumikilos na ang katawan niya para magtago. At usually, ganitong response, hindi mo makikita kung walang emotional trigger. So, pang-apat, yung emotional distance kapag nasa phone siya. Napansin mo ba ito? Kapag ikaw kausap niya, normal lang. Pero pag phone na hawak niya, parang nawawala siya sa real world. Sa psychology, tinatawag itong dopamine loop distraction. Meaning, mas emotionally rewarding sa kanya yung nasa phone kaysa sa current interaction mo. At ito ang masakit na part, hindi mo kalaban yung tao. Kalaban mo yung attention niya. So, panglima, yung defensive reaction kapag tinanong mo. Halimbawa, bakit parang lagi kang nakapo? Normal na tanong, di ba? Pero biglang, wala naman. OA ka? Bakit mo ba iniisip yan? Dito pumapasok ang cognitive dissonance response. Ibig sabihin may conflict sa ginagawa niya at sa gusto niyang ipakita sa'yo. Kaya instead na mag-explain, mas madaling maggalit. Pang-anim, yung phone ay biglang naging off-limit zone. Hindi lang privacy, kundi parang may invisible boundary na hindi mo pwedeng lampasan. Hindi ka pwedeng tumingin, hindi ka pwedeng magbiro tungkol doon, hindi ka pwedeng magtanong ng diretsyo. Sa relational psychology, ito ay emotional boundaries shielding. Ang ibig sabihin, may part ng buhay niya na hindi ka na invited. Pang-pito, yung secret comfort niya sa phone. Ito yung pinaka-subtle pero pinaka-importanting sign. Napapansin mo ba na minsan, tawa siya mag-isa. Humingiti habang nagtatype.
Nag-iiba yung energy niya habang online. Pero kapag tiningnan mo, biglang blanco. Sa psychology, ito ay private emotional reinforcement. Ibig sabihin may emotional connection siya sa isang bagay o tao sa phone niya na hindi ka kasama. Pangwalo, yung phone, always face down behavior. Mukhang simple lang, pero powerful sign ito. Sa behavioral psychology, ang pag-face down ng phone ay form ng visual concealment habit. Ibig sabihin, ayaw niya makita mo kahit accidental exposure. Hindi niya kailangang may dumating na message. Ang presence pa lang ng possibility ay niiwasan na niya na ma-expose. Pang-siyam, yung consistent na pag-iwas sa sharing moments. Halimbawa, nanonood kayo, bigla siyang lumilipat ng screen, may tinatago siyang angle ng phone. Ayaw niyang sabay kayong tumingin. Sa relational psychology, ito ay shared experience avoidance. Meaning, ayaw niyang maging part ka ng digital life niya. At panghuli, ito ang pinakamalakas na sign. Hindi na technical ang usapan, emotional na. Kasi kahit wala kang proof, ramdam mo na may shift. Sa psychology, ito ay tinatawag na subconscious pattern detection. Hindi siya hula, hindi siya imagination. Ito yung utak mo na nakaka-detect ng inconsistency sa words, actions, at energy. Kaya kahit tahimik ka, alam mo may something off. Pero ito ang real talk ko sa'yo, mga ka-discarte chicks. Hindi lahat ng signs is equal to kasalanan. Minsan privacy lang talaga. Introvert lang o overprotective lang sa boundaries. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay pattern, consistency, at change in behavior. Hindi isang beses, hindi assumption, kundi paulit-ulit na obserbasyon. Kaya ngayon, tanong ko sa'yo, nakikita mo ba to sa tao na nasa isip mo ngayon? O baka simula pa lang may mga bagay na ayaw mo lang aminin sa sarili mo. Kung umabot ka dito, ibig sabihin hindi ka lang curious. Alert ka. Kaya comment mo, phone truth, para alam kong gusto mo yung part 2 nito. Yung mas mabigat. Paano mo malalaman kung emotional cheating na ang nangyayari kahit wala kang nakikitang ebidensya. Like, share at subscribe ka Discarte Chicks. Kasi minsan hindi mo kailangang mahuli sila. Kailangan mo lang maintindihan ang pattern. So, ayan mga ka-Discarte Chicks. Sana ay natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Jose Magdadaro watching from Cebu City, Danet Malabonga watching from Quezon Province, Luciano Jr., Eljeha o Oras Eastern Samar, James Rosanes from Alfonso Tagaytay Cavite, Ruben ng Cagayan Valley, Edwindo ng Bulacan, Leo Real P. Soquillo ng Bulacan, Nika Guanlao ng Pampanga, Nelson Mahaguay ng Batangas, Cap David ng La Paz Leyte, Wilson Ganitano taga Honolulu, Hawaii, Alvin Austria ng Manila, Cube Leonardo ng Butuan City, Mindanao, Philippines, Constantino Perez from New Jersey, USA, Fortunato Dup ng Tambulig, Zamboanga del Sur at kay Leonardo Melencio from Bohol. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-Discarte Chicks dahil po sa inyo patuloy at lalo po akong ginaganang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Discarte Chicks at sabihin ko ng topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Discarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.